Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po, masabi talaga natin na era ngayon ng mga scooter. Dati kasi kapag sinabi mong scooter, kadalasan nasa mga syudad lang yan. Pero sa ngayon nga po, kahit sa mga bundok na lugar, naka-scooter na rin sila. Mas convenient kasi. Pero nung mga early 2000 nga po, yan talaga yung mga panahon na namamayagpag yung mga dekadena. At nung mga panahon nga po na yun, isa nga po sa mga motor na namamayagpag, Honda Wave 125. At sa mga Honda Wave 125 series nga po, isa nga po itong motor na ito sa masasabi kong napakagwapo. Ang Honda Wave 125R or yung tinatawag nga po nilang tulisan. Kung sa pagiging matanda na rin talaga itong motor na ito kasi nilabas siya noon pang 2003. At noong 2005 naman nilabas yung kapatid niya, yung Bilugan. Sa madaling salita, nasa 20 years old na siya, mahigit pa. Pero sa maniwala nga po kayo at sa hindi, mayroon pa pong Honda Wave na ganito. Mangilan-ngilan na nga lang, na masasabi ko nga pong para hindi nga po naluluma. Napakaangas pa rin talaga niya kahit na may edad na siya, lalo na nga po yung mga naka-Vans concept. Isa nga po sa mga dahilan kung bakit buhay pa rin itong motor na ito. Napakatibay po kasi ng makina niya. Siyempre isa kasi ito sa mga nauna at idagdag mo pa na Honda yung brand niya. Itong tulisan nga po na ito, ang masabi lang natin sigurong pagkakaiba niya doon sa Bilugan ay yung sa head cowling nila. Itong sa tulisan kasi medyo maliit yung noo niya. Tapos yung sa Bilugan naman medyo malaki yung noo niya. Hindi naman sa pinaparinggan ko kayo. Pero parang gano'n na nga. Pero alam nyo bakit nga po matanda na itong motor na ito, kaya pa rin niyang sumibak ng mga batang motor. I mean, kaya pa rin niyang sumibak ng mga bagong motor. Doon nga po sa bansang Thailand, itong motor na ito alagang-alaga pa rin talaga nila. At kadalasan nga po ito yung motor na kinakargahan nila. Iba daw talaga kasi yung makina, sobrang tibay. Hindi basta-basta sumasabog. Paras lang nga din po itong makina doon sa mga XRM125. Siyempre doon din sa mga naunang modelo. Na mayroon nga po 124.9 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, carburetor type at ito po ay naka-air cooled. Panis yan sa Honda Click 125. So bali pagdating nga po sa kanyang power, wala po akong idea. Pero isa lang naman ang malinaw, malakas siya. At hindi lang yan sapagkat isa nga din po ang motor na ito sa napakatipid kumonsumo ng gas na umaabot nga po ng 55 to 60 kilometers per liter. Yung iba nga po lumalagpas pa doon. Partida, na carb type pa yan. Kaya iba talaga yung mga sinaunang motor. Ang sukat ng kanyang gulong 60 by 100 by 17 sa harap at 70 by 90 by 70 naman sa likuran. Syempre tube type pa siya dati. Pagdating nga po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake sa likuran. Pero may variant nga po na parehas naka-drum brake. Ang kanyang ilaw syempre naka-halogen pa din. Ang kanyang gauge panel naka-analog at hindi pa siya nakakilis dati. Disusi pa din siya. Pero kahit nga po sabihin natin ganun lang siya, simple lang siya, napakalakas pa rin talaga ng dating niya. Sa ngayon yung mga Honda Wave 125 nga po, syempre naka-fuel injection na or naka-FI na nga po. Pero sa lahat nga po ng Honda Wave 125 series, isang nga po itong tulisan sa masasabi kong napakagwapo. At kahit nga din po sabihin natin nasa era tayo ng mga scooter ngayon, hindi pa rin magpapatalo itong motor na ito sa lahat nga po ng bagay. Sa takbuhan, sa patipiran, paggawa ng kalokohan, ay hindi kasali yun. Kaya para nga po doon sa mga taong buhay na buhay pa rin yung Honda Wave 125R nila or yung tulisan, saludo ako sa inyo. Sipin mo yun, 2 dekada na nakalipas, nandyan pa rin yung motor na yan. Nakakabilib talaga. Pero kahit nga po ganun, wala pa din tayong bounce, Cape Pie.